Oceana, iha, pasensya ka na talaga. My son just went to the restroom. Natagalan pa. But don't worry, he's a good guy. Sabi ng ginang sa akin. Binaba ko ang menu at tiningnan ang babae. No worries, Mrs. I am not interested in your son. I don't care if he will take so very long in the restroom. Pasimple akong kinurot ni Mama sa tagiliran dahil sa tinuran ko. Pero wala akong pinagsisisihan sa sinabi ko. Pakiramdam ko kasi, nagtataksil ako kay Zenon. We are married after all. Kahit na married for inconvenience lang kami, pero kasal pa rin kami. Akala kong magagalit ang ginang, pero yun na lamang ang pagtataka ko nang tumawa siya. Yan ang gusto ng anak ko, matigas. Natatawa nitong sabi, saka bumaling sa mama ko. I like this daughter of yours, palaban, just like you, when you were on our college days. Kahit nagulat si mama, natawa pa rin ito. Kaya yon, nagsimula na naman silang mag-usap. In the middle of their conversation, my phone rang. I excused myself for a while and walked outside the restaurant to answer the call. Nang tinan ko kung sino ang tumatawag, it was Zenon. He already had my number since hiningi naman niya ito sa akin kung sakaling may kailangan siya sa akin. Hello? Nalayo ko ang aking phone sa tenga ko dahil sa lakas ng boses niya. Para bang natataranta. Can you please lower your voice? Sabi ko. I need you right now. I guess ngayon na kita ipapakilala sa mami ko. Isinaset niya ako makipag-blind date sa anak ng kumari niya. Ayoko. Sa'yo lang ako. Nababahalan nitong sabi. Sa paraan ng pagkakasabi nito, para itong batang nagsusumamo. At halata sa boses nito na ayaw talaga niya. Napakagat ako sa labi para pigilan ang aking ngiti. I can imagine his face right now. Sa'yo lang ako. Nasaan ka ba ngayon? I asked, trying to be casual. Nandito ako sa restroom ng isang French restaurant. Tuwin kita sa bahay niyo. Maghanda ka na. Pupuntahan kita. Medyo nagulat ako dahil pareho kami. Ibig sabihin, nandito lang din siya sa restaurant. Pareho pala kami ng sitwasyon. Huwag ka nang pumunta. Nandito rin ako. Sabi ko. Ano? What are you doing here? Bakit ka nandito? Gulat na sabi nito. Napabuntong hininga ko. My mom set me up for a blind date too. Again. Natahimik siya sa kabilang linya. Tanging ang mabibigat na lang niyang hininga ang naririnig ko. Nandyan ka pa ba? Tanong ko. Narinig kong nagbuga siya ng malakas na hangin. Bago nagsalita. Where's your mom? Kakausapin ko siya. Sa hindi malamang dahilan, kinilabutan ako dahil biglang sumeryoso ang boses niya. His voice was as deep as the ocean. Bakit? Anong sasabihin mo sa mama ko? I asked. Ano pa? Di sasabihin ko sa kanya na kasal ka na. She can set you for a blind date while you're married with me. Kasal ka sa akin. Oceana, baka nakakalimutan mo. You're Mrs. Evangelista, for fuck's sake. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita dyan. Halata sa boses nito ang pagkairita. Ewan ko ba sa abogadong ito? Hindi ko siya maintindihan minsan. Nandito ako sa labas ng restaurant. Huwag ka nga alis dyan. Parating na ako. Hindi na ako nakasagot dahil ibinaba na niya ang tawag. Gaya ng sabi ni Zenon, naghintay ako sa labas. Maya-maya nakarinig ako ng mahinang tilian at bulungan ng mga babae sa likod ko. Para bang nangingisay ang mga ito na tila kinikiliti ng kung sino. Nang tingnan ko ito ay alam ko na kung bakit sila nangingisay sa kilig. It was Zenon who was walking like a god on the exit of the restaurant. Naka-white long sleeves ito habang ang dalawang botones sa taas ay nakabukas. He paired his long sleeves with the black slacks at ng itim na sapatos din. He was wearing his outfit like a model. Ang mistisong kulay nito ay mas dumagdag sa kanyang kakisigan. Iba-ibang dating ng isang Zenon Carter Evangelista. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nag-aasawa si Zenon. I'm sure that there are hundreds or thousands of polite girls drooling over him. At ako pang pinili niya.
An average one? Where's your mom? Ipapakilala mo na ako bilang asawa mo nang hindi ka na pinagkakasundo sa iba. Kumukulo ang dugo ko nang wala sa oras. He approached. Hindi ko na malayan na nandito na pala siya sa harapan ko. Pormadong-pormado siyang nakatayo habang ang dalawang kamay ay nakapasok sa bulsa niya. Pero may iritasyon pa rin sa mukha niya. Ngunit makikita kong desidido na nga siyang ipakilala ko siya sa aking mama. Why are you like that? Parang inis na inis ka, tanong ko. He's acting differently. Nagsiselos ba siya? Of course, who wouldn't be? I am a lawyer, and I don't wanna see my wife dating another man. Masisira ang reputasyon ko. May biglang kumurot sa puso ko sa sinabi niya. Ang malamang ang reputasyon lang niya ang iniisip niya ay sumasakal sa akin. Hindi na ako nakasagot pa at nauna na sa loob. Hindi ako nagsalita at hinayaan lang siyang sumunod sa akin. Malayo pa kami sa table namin kanina, ay natanaw na ako ni Mrs. Claudia. Ngiti ito at tumayo, pero hindi ito umalis sa mesa. There you are. Come here. Nasa likod ko si Zenon, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang hawakan niyang pulsuhan ko at hinila ako papalapit kay Ginang Claudia. Ma'am, hindi ako papayag na ipagkasundo mo na naman ako sa iba. I am tired of this, sabi ni Zenon na makalapit kami. Hindi ako nakaimik dahil hawak ako ni Zenon. Habang ang aking mama naman ay gulat na gulat sa nangyari. Nakatitig lang siya sa akin habang pinandidilatan ako ng mata. Parang tinatanong niya ako gamit ang mata niya. Later on, Zenon diverted his attention to my mother. Tita, I'm sorry, but I can't date your daughter. Hinila ako ni Zenon at inakbayan ako. Ma'am, tita, I want you to meet Oceana, my wife. Gulat na gulat ang dalawang magkaibigan na sina Mrs. Claudia at si Mama. Pareha sila ng reaksyon. Nanlaki ang mga mata at napahawak sa kanilang mga bibig. Your mom? Tanong ko kay Zenon habang tinutukoy si Mrs. Claudia. He nodded. Ako naman itong napapikit. Dahil sa kahibangang nangyayari sa mga oras na yon. Oceana, anak, what's this? Nanlaki ang mata ni Zenon nang marinig ang tinura ni mama ko. Ibinalik-balik niya ang kanyang tingin sa akin at sa mama ko. Siya ay gulat na gulat din. Mama mo? Naguguluhan niyang tanong habang bakas pa rin ang gulat sa mukha. Napapikit ako at sa kadahan-dahang tumango. Ngayon napatakip na talaga siya ng kanyang bibig. Goodness! So we were supposed to be on blind date? Nakakalito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Naku! Zenon's mom said, ako rin amiga. Kasal ng mga anak natin? Sobrang saya ko. Sagot ng mama ko at sabay silang nagtawanan. Magkatabi na silang dalawa habang kami ni Zenon ay magkatabi rin. Magkatapat kaming apat. Tahimik lang kami ni Zenon habang ang aming mga magulang ay hindi makapaniwala. I want my mom to know that I am married to Zenon. Pero hindi ko inakala sa ganitong sitwasyon kami magkakakilala. This is not the place that I imagine him to meet my mother, and so am I. Si Zenon ang blind date na inaawasan ko. Pero sa kanya pa rin pala ako babagsak. I couldn't believe that we were bound to meet each other. Even before. Ang liit-liit talaga ng mundo. So, you got married in an island? Kwentahan niyo naman kami. Parang batang ani ng mami ni Zenon, she was even using her puppy eyes. Tumango-tango naman ang mama ko. Oo nga naman, Oceana, sana sinabi mo agad para hindi na kita hinahanapan ng makakadate mo. I look at them using my natural emotionless face. We've been dating for almost a month now. Tinago lang namin dahil sabi mo, ayaw mo ng abogado para sa akin. Sabi ko kay mama. Nagulat siya at nanlaki ang mata sa sinabi ko. Hindi naman talaga niya sinabi na ayaw niya sa abogado. Gawa-gawa ko lang yon. Nagkatinginan na aking mama at si Zenon at dali-dali siyang lumingon. Parang sinasabi niyang hindi totoong ayaw niya sa abogado. Pagkatapos ito tumingin sa akin, ngunit nanatili lang akong kaswal. Sinabi ko ba yon? Sinabi mo.
Gusto kong matawa sa itsura ni Mama dahil parang hindi siya mapalagay. Siguro nahiya siya kay Zenon at sa kanyang amiga. Narinig kong tumikhim sa Zenon. Ayaw niyo pala sa abogado, tita? Buti na lang pinakasalan ko na. Kasi kapag abogado, naninigurado. Nakagat ko ang aking labi para pigilan ang sarili kong mapangiti. When I look at my mom's reaction, it was priceless. She was shocked. Yeah? Dumaan ang oras na puro lang kami kwentuhan. Or should I say, sila, sumasagot lang ako kapag may itinatanong sila. Gumagawa pa ako ng mga kwento-kwento para lang mapaniwala silang may relasyon kami ni Zenon at kasal na kami. Nakita ko naman ang saya sa mukha ni Mama. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito kasaya. Hanggang sa makalabas kami ng restaurant, puro lang sila tawanan at kwentuhan. Especially the two oldies. Napagpasyahan na naming umuwi pagkatapos ng mahabang araw. Nandito kami sa harap ng aming sasakyan. Zenon and Mrs. Claudia decided to see us in our car. Hinatid pa talaga kami kung saan nakapark ang aming sasakyan. So, you're finally moving with Zenon next week? Oceana? Grabe! Hindi ako makapaniwala na mawawalay ka na sa akin. Madamdamin nitong saad sa akin. Siya nga itong gusto na akong pag-asawahin eh. Hay naku! She then diverted her looks to Zenon who's beside me. Zenon, iho, alagaan mong anak ko ha? Nanigas ang aking katawan nang ilagay ni Zenon ang kanya kamay sa aking bewang. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan nang maramdaman ko ang init ng kanya kamay na dumadampi sa aking balat. Ilang linggo na rin ang lumipas simula noong may mangyari sa amin. Hindi naman ako ganito dati, pero kapag si Zenon ang nag-iinit ang katawan ko. Kapag ipipikit ko ang aking mga mata, naalala ko nangyari sa aming dalawa. I am not like this before. Of course, tita. Makakaasa ka na ituturing kong reyna ang inyong prinsesa. I'll give her all the rights to do whatever she wants. Tumingin si Zenon sa akin at ngumiti. Ganoon ko siya kamahal. Alam kong parte lang ito ng pagpapanggap namin, pero ibang epekto ng mga sinasabi ni Zenon. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin? Lahat ng mga kilos at salita ni Zenon ay binibigyan ko ng kahulugan na hindi naman talaga dapat. Ow! Kilig to the bones. Zenon's mother exclaimed. What a hype! Pagkatapos ng Pasko, namin napagpasyahan na lumipat ako sa bahay nila. Dumating ng araw ng paglipat ko sa bahay ni Zenon. Heto siya ngayon, nasa kwarto ko. Tinutulungan niya akong mag-impake kahit hindi naman nakailangan. Si Mama kasi. Sana sa labas ka na lang naghintay. Sabi ko habang nagliligpit ng mga art materials ko. I am planning to bring my art materials there on Zenon's house. Art is my life, and I can't live without it. Iba naman kami ng kwarto. Mag-asawa lang kami sa papel. Sigurado naman akong pagkatapos ng ilang buwan ay makakahanap na ng ibang babae si Zenon. Di lagot ako sa mama mo. Magdududa pa yon, sabi pa nito habang nag-iikot sa kwarto ko. Tiningnan niya ang mga paintings ko na nakakabit sa mga dingding. Ang gaganda pala ng mga gawa mo. Why did you choose accountancy? Bakit hindi mo i-pursue ito? Napangisi ako ng mapakla. It's my mom and Lola's decision. Bakit mo sila hinahayaan na magdesisyon para sa'yo? Sabi nito at umupo sa kama ko. Because I can't decide for myself. Dahil pakiramdam ko, kapag akong nagdedesisyon para sa sarili ko, mabibigo lang ako. Mali. I always see myself as a dependent woman. Yes, it's true that I can't decide for myself. Kaya hinahayaan ko na sila ang magdesisyon para sa akin. Hindi naman talaga ako sana mag-aasawa eh. Pero lagi nyo ipinipili sa akin ng mama at lola ko. Kaya labag sa kalooban ko, pinilit kong magpakasal kay Zenon. Naisip ko na baka kapag hindi ko sinunod ang gusto nila, baka ako ang kawawa sa huli. Na baka tama sila. You are more than that, Oceana. You can do more. Just believe in yourself. It's easy to say but hard to do. Tulungan mo na nga lang ako magligpit. Pagkatapos kong ilagay sa maleta ang lahat ng mga art materials ko,
Ang mga damit naman ay sinunod ko. What I've said is what Zenon commanded. Tinulungan niya nga akong ilagay ang mga damit ko sa maleta. Hinayaan ko lang siya sa kung ano ang ilagay niya sa maleta ko. Pero habang busy ako sa paglalagay ng mga yon, siya naman ay nahinto. I saw him in my peripheral vision that he was distracted by something. Or should I say, he was busy examining something. Hindi ko nga lang matukoy kung ano. Nang tingnan ko ito, nanlaki ang mga mata ko. Nang makitang bra ko ang hawak niya. Mabilis pa sa 4:00 pumatong ako sa kama at handa na sanang kunin ang bra kong hawak niya. Pero inilayo niya ito. "Give it back to me," I shouted. Namumula ng mukha ko sa hiya. "Kapsi, hitis." Hindi ko na talaga nalabanan ang hiya. I was eager to get my bra on his hand. "Akin na!" sabi ko habang pilit pa rin na inaabot sa kanya ang aking bra. Nakahiga na siya sa aking kama at itinataas pa rin niya ang aking bra para hindi ko ito maabot. "Akin na sabi eh." Napatigil ako sa pag-abot na magkatitigan kami. Laho ang ngiti sa mukha ni Zenon at napalitan ng pagkaseryoso. Nagliwaloy ang kanyang mata sa aking mukha. His eyes traveled to my eyes, down to my lips, then returned to my eyes. Ngayon ko lang napansin na nakapatong na rin pala ako sa kanya. Nanigas ako at hindi na makagalaw. Zenon slowly lift his head at gano'n na lang ang pagkagulat ko nang dumampi ang kanyang labi sa bahagyang nakaawang kong bibig. He kissed me. Naiinis na ako sa sarili ko dahil wala man lang akong nagawa. I was just on the top of him. Stand. Nilayo na ni Zenon ang kanyang labi at sa tenga ko naman ito dumampi. Nagtaasan ng balahibo ko sa mabibigat niyang paghinga na tumatama sa sensitibo kong tenga. Zenon then returned into my eyes and said, "I want you." He leaned again to kiss me. Hindi ko namalaya na napapikit na pala ako at nagpapadala na sa kanyang mga halik. Out of the blue, gumaganti na ako sa halik niya. I don't know, but there's something in me that needs him. Longing him. His kisses. Bumalik sa akin ang nangyari sa amin sa isla. Oh, gracious. Bakit ba ako nagkakaganito? We were just savoring our kisses. Naging malikot na rin ang kamay ni Zenon. Humahawak na rin ito sa may puwetan ko. I even felt his bulging manhood poking into my stomach. I moaned when Zenon touched my breast. Naramdaman ko ng pipisilin niya ito pero malakas ko siyang itulak. Nang marinig kong may kumakatok sa pintuan. "O siya na? Tapos na ba kayo dyan?" Dinig kong sigaw ni Lola. "La, nagsisimula pa lang." What did I just do? Ngayon, nangangamba na ako sa pagtira sa bahay na Zenon. Lalo pat bumibigay ako sa kanya. Lagi ko siyang makakasama sa iisang bahay. Ano pang mangyayari? Ting kami sa bahay na Zenon nang walang imbikan dahil sa nangyari kanina. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. The gate automatically opened when it recognized Zenon's car. Pagpasok pa lang ng sasakyan, ay nalula na agad ako sa ganda ng bahay ni Zenon. This is a 2-story house. So aesthetic. Zenon parked the car at bumaba ako agad. I scattered my eyes at the whole house and the walls made of glass amazed me so much. Kitang-kita ko ang mga punong kahoy na nakapalibot sa bahay. Kay gandang pagmasdan. Tago lang ang bahay ni Zenon. Malayo sa kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan. Tanging ito lang ang bahay na nakatayo dito. It is full of nature. Ang ganda. Kahit ngayon pa lang, nasa isip ko nang iguhit ito. Do you like it? Dinig kong ani Zenon na nasa likod ko pala. Yeah. Nautal kong sabi. This moment is still awkward between us. Hindi ko alam kung awkward ba din sa kanya pero baka. Where's my room? It's upstairs. Sabi nito, hindi na ako nagliwaliw pa sa buong bahay. Sa halip, dumiretso na lang ako sa bago kong kwarto, dito sa bahay ni Zenon. Pero gayon pa man, ang disenyo nito ay nakakahanga. Every edge of this house never fails to amaze me. Bumaba ka mamaya, may pag-uusapan tayo. Sabi niya bago umalis.
Tinulungan niya kasi akong dalhin ang mga bagahe ko dito sa kwarto. I wandered my eyes at my room. One word to describe. Simple. Simple but elegant. Peach ang kulay nito, malaki rin. Kompleto pa sa mga appliances. From closets, tables, chairs, and sofa. I also have a wide bed. Napaka-komportable. Gaya ng sabi ni Sinon, bumaba ako pagkatapos kong magligpit ng gamit. 3:00 na rin ng hapon. Pagkababa ko, nakita ko si Sinon na nakaupo sa sofa habang umiinom ng alak. "Have a seat," he demanded when he saw me. I sat down on the other sofa, which is facing him. "Ano bang pag-uusapan natin?" Tanong ko. Ibinaba niya ang kanyang hawak na baso at tumingin sa akin. "Now that we're married and living under the same roof, kahit na hindi naman ito totoo talaga, it's better pa rin na magkasundo tayo." "Go ahead," utos ko. Si mami ko, nanghihingi na ng apo. Muntik na akong mabilaukan sa sarili kong laway dahil sa diretsyang sabi ni Sinon. Hindi ko kinaya yon. "We will never be doing that, attorney. Titira lang ako dito sa bahay mo. Iyon ang napag-usapan natin. At walang bagay na yon sa agreement natin." Natawa si Sinon. I know. What I am trying to see is, anytime, bibisita sila dito to check on us. Therefore, may gagawin tayo. All I need is your cooperation. Gusto kong magpanggap tayo na mag-asawa talaga in front of my friends, my family, and to everyone. Especially my mom. Lagot ako nun kapag nalaman niyang nagpapanggap lang tayo. I don't know what his point and what's on his mind, but I just agreed. Another, as you can see, wala akong maids dito. Gusto mo bang mag-hire tayo? No need. Kaya ko namang magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Sagot ko. Tinaman si Sinon doon. Then, that's good. Okay pa lang nakuha ko. Marami na kaming napagkasundoan na Sinon sa pagpapalakad nitong bahay at tungkol na rin sa relasyon namin. "So, that's it. May tanong ka pa ba?" he asked. "Yes." Seryoso kong sabi. "What is it?" Sabi nito at tumungga ng alak. "I am planning to end this 3 months from now." Napatigil si Sinon sa pag-inom at biglang sumeryoso ang mukha. Napag-isip-isip ko na hindi pwedeng ikulong ko si Sinon sa ganitong sitwasyon. Napilitan lang kami. Hindi pa kami handa. Maybe it's time for me to decide on myself. 3 months from now, I need to fly to London to pursue my other talent, which is painting. Gusto ko mag-aral ulit ng arts. I want my dream to be bigger. I want to dream higher. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Sinon. I will move to London 3 months from now on to pursue painting. We will going to divorce soon. Pinaalam ko lang sa iyo ng maaga. Natahimik kaming dalawa. Si Sinon ay nakatingin lang sa sahig habang malalim ang iniisip. Maya-maya ay bigla itong tumayo. "You know what? Mamaya na natin ito pag-usapan. Masakit ang ulo ko." Anito at dumiretso na sa taas. What's wrong with him? Habang wala pang dinner, inilaan ko na lang ang oras ko sa pagpipinta. Nagsuot lang ako ng malaking t-shirt na kulay itim at nakapambahay na maong short lang. I tied my hair into a messy bun, kaya sigurado akong sobrang dumi ko na tingnan. May mga paint na rin sa damit ko at pati na rin sa kamay. But I'm satisfied. Sanay na ako sa ganito. Bahay ang pinipinta ko ngayon. I took a picture of Sinon's house pagkatapos ipinanta ko ito. At habang nagpipinta ako, narinig kong umingay ang doorknob. Bumukas agad yun at iniluwas si Sinon. Hi. Did I disturb you? Pasensya na kung pumasok na ako. Nakangiting sabi niya. Kanina ay parang wala ito sa mood. Ngayon naman ay bumalik na ito sa pagiging masayahin. Bipolar, Bear? No, it's okay, I said. Tuluyan ang pumasok sa Sinon at umupo sa kama ko. Ganda naman ang gawa mo. Thanks, I shortly replied. Bakit ka pala nandito? The dinner is ready downstairs. Let's eat.
Tinapos ko munang kulayan ng ilang bahagi bago na pagdesisyon ng tumayo. Nakaupo lang kasi ako sa sahig. Nagkalat pa ang ibang pintura. Mamaya ko na lang yan lilinisin pagkatapos kumain. Pinahid ko muna ang aking pawis gamit ang aking braso dahil may pintura pang aking kamay bago ako humarap kay Zenon. Pawis na pawis ako dahil hindi ko naman ginamit ang aircon. Let's go? Sabi ko. Napatingin ako sa mga nagkalat kong gamit sa sahig. Ang kalat ko ba? Mamaya ko na lang lilinisin yan. Hindi nakaimik si Zenon at seryoso lang itong nakatingin sa akin. Nakita ko pa ang paglunok niya. I know I look messy. Natural na sabi ko. Siguro iniisip niya na ang dungis ko. Magbibis na lang muna ako. Aalis na sana ako, ngunit hinawakan ni Zenon ang braso ko para pigilan ako. Don't. He stopped. Tumayo siya at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Hinawi niyang mabuhok na nagkalat sa aking mukha at inilagay sa likod ng aking tenga. You are already hot with this look, he said huskily while clenching his jaw. Nag-aabot ang kaba ng aking paghinga dahil sa ginagawa ni Zenon. First time kong makaramdam ng ganito at kay Zenon ko lang naramdaman yon. I realized that I am not emotionless at all, na may pakiramdam din pala ako. Napapikit ako sa paghawi ni Zenon sa buhok ko. I don't know why but this man is giving me confidence. Pinaparamdam niya palagi sa akin na maganda ako at walang mali sa akin. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito si Zenon? Parte lang ba ito ng pagpapanggap namin? 2 linggo na akong nandito sa bahay ni Zenon at bumalik na rin ako sa trabaho at ganoon din siya. So far, maayos naman ang pagtira ko dito. Tahimik lang. Ito ang lugar na gusto ko at naaayon sa taong katulad ko. Wala akong trabaho ngayon, kaya nandito lang ako sa bahay. It's already 6 in the evening. That's why I am preparing for dinner. Habang naghahanda ako, biglang dumating sa Zenon. Wow, bango naman, sabi nito habang naglalakad patungo sa kusina. O sabihin na lang natin na naglalakad patungo sa akin. He was still wearing his office attire, naka-white na long sleeve at may mahabang itim na necktie, habang dala pa rin ang kanyang attache case. Abogado nga talaga. Good evening, Oceana. Anito, at hinalikan ang aking noo. In those past 2 weeks, masasabi kong sweet na tao itong si Zenon. Alam kong nagpapanggap lang kami, pero parang totoo na. Well, aalis na rin naman ako dito after 3 months. Mas mabuting umayon na lang ako. I would just go with the flow. Pero hindi ko pa rin mapigilan na ang kakaibang reaksyon ng puso ko. When he's near, my heart would beat fast. When we are having physical interaction, my body would go wild. Nagiinit ako. Hindi ko na alam kung ano ito. Nagsimula na kaming kumain. Maraming tinatanong si Zenon sa akin. Gaya na lamang ng kung kamusta ang araw ko, naho-homesick ba ako, o ano, pero maiksi lang ang isinasagot ko. I know he was trying to create a conversation, but I just don't know how. Pagkatapos namin kumain, ay nagligpit na ako. Nagtalo pa kami kung sino ang maghuhugas ng pinggan. I volunteered but Zenon stopped me and said that he will do it. Sabi ko na ako na, dahil pagod siya sa trabaho. Pero he still insisted, kaya hinayaan ko na lang. Nauna na akong umakyat sa kwarto. While scrolling through my phone, my mom just called. Yes, ma. Panimula ako habang nakahiga. Anong ginagawa niyo ngayon? Did you celebrate? Nagtaka ko sa sinabi niya. Celebrate what? Naguguluhan kong tanong. Sa pagkakaalam ko, wala namang dapat i-celebrate. It's your husband's birthday, my mom exclaimed. Parang hindi siya makapaniwala na hindi ko alam ang birthday na asawa ko. Birthday ni Zenon? Today? Naku naman, Oceana. Asawa ka tapos hindi mo alam? This is one of the most important events in your husband's life. Tapos hindi mo alam? Ma, ibababa ko muna. May gagawin lang ako. Putol ko sa mga sinasabi niya. Oceana, sandali. Hindi ko na pinatapos si Mama at inunahan ko na siya. I don't want to hear her sermons. Malay ko ba na birthday pala na Zenon? Ni hindi man lang niya sinabi.
Pero may party pa rin sa akin na nakokonsensya. Ibinaba ko na ang phone ko at humiga sa kama. I was just looking at the pitch ceiling. Ipinikit ko ng aking mga mata at pinipilit kong makatulog. Pero hindi ko magawa. My conscience is eating me. At some point, I am still Senon's wife.